Acting Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation nasa ating linya. Secretary Banoy, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga po. Ay, hi Sir Joel, Ma'am Weng, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Marami po tayong mga motoristang nakikinig po ngayon na gumagamit po ng NLEX, SCTEX, SLEX, pati ang Tarlac. Tarlac Expressway ay nandyan din. Ano ba itong One RFID All Tollways? Paki-explain nga po ang mechanics po nito, Secretary. Thank you po, Sir Joel. Tama po kayo. Sa wakas, after 8 years, meron na po tayong One RFID All Tollways. Pero ang importante po dito, ang gusto ko pong sabihin, ito po ay isang option. Bakit po siya option? Ibig po sabihin, kung masaya po kayo sa inyong current setup na you maintain 2 RFIDs, Easy Trip, saka Auto Sweep, pwede pa rin po. Pero kung gusto nyong subukan itong One RFID All Tollways, pwede din po. Ang gagawin lang po natin is either to register online or mag-walk-in kayo sa specific toll stations or areas na sasabihin ng ating Auto Sweep or Easy Trip. Mamimili lang po kayo. Gusto nyo ba ng Easy Trip or Auto Sweep? Kapag nakapili na po kayo, for example, Auto Sweep, yung balance po ninyo sa Easy Trip, pwede pong ilipat sa Auto Sweep. Or pwede din po ma-refund kung ano po gusto nyo. Okay, automatic po yung system na gano'n, Secretary. Na kapag halimbawa pinili mo yung isa, automatically yung system ang gagana na para maglipat ng load mo sa isa, papunta doon sa pinili mong RFID. Tama po, Ma'am Weng. Ito po ay usapin na po ng mga toll concessionaires natin, toll operators. Internal na po sa kanila at kami po ay nagpapasalamat. Sabi namin, wag nyo na pong abalain masyado ang ating motorista. This is something na sa inyo kasi accounts nyo to, kayo na mag-usap kung paano nyo ayusin. Ang importante, mailipat sa isang account kung ano yung pipili ng motorista o ma-refund kung yun naman ang gusto po nila. Pero sabi nyo nga po, option po ito. So if you have the current setup na pareho silang merong sticker sa kotse mo, okay na yun. Hindi mo na kailangan palitan yon. Tama po, Kuya Joel. Ang sinasabi lang po namin ngayon, baka tignan din po nila na to take this as an opportunity para po maayos ang kanilang stickers. Kasi po ngayon, tulad ko po, no, ang stickers ko po sa headlights ko po, nasa headlights po yan. At usually, ang rason po kung bakit naantala ito minsan o hindi nababasa ng sistema, ayon sa amin datos, ang rason po is dahil luma na po yung stickers. At kapag nasa headlights po yan, exposed po yan sa araw, exposed po yan sa ulan. Minsan wala pa tayong magandang parkingan sa bahay natin. So nagiging ano po, kumbaga worn out na po. So kapag they will choose this One RFID, ang gagawin naman po ngayon ng Auto Sweep o Easy Trip, ilalagay na po ngayon ng sticker sa loob, sa likod ng windshield. At yun po ay mas mapapahaba po natin ang buhay po ng ating stickers. Madali bang mabasa yun doon? Kasi sa experience ng mga kakilala ko, Secretary, hindi madaling mabasa. Ilalabas pa rin nila yung card para, di ba, iboto noong cashier sa toll gate. May ano pa, meron pang ano dyan meron sinasabing, ano po ang tint ninyo? Kasi pagka iba ang tint mo, hindi yung preferred tint nila, ilalagay nila sa headlight, hindi nila ilalagay doon sa windshield. Kasi nga, iba yung tint mo. Pag masyado madilim ba yung tint? Parang hindi nababasa. Siguro, yun, paano nga pala yun? Tama po, Kuya Joel. No? Una po, kung nababasa po, ngayon po, kumbaga nag-upgrade na din po tayo ng system, no? Sinubukan po namin yan, nag-stress test po yung tawag natin bago po natin inulunsad yan. At based on the results of our stress test o yung proof of concept natin, nababasa. Ngayon pagdating po sa tint, alalahanin po natin na meron po tayong LTO regulations po dyan, kung gaano dapat kadilim ang isang tint. Just don't quote me on the numbers po, pero usually po dapat I think it's just like 60 to 70% lang dapat. Yun na yung pinaka, kumbaga, madilim na tint na po pwede. So, titingnan po natin yung anggulong yun po. Tama po kayo. Baka super dark tint o anuman itong tint na mga ginagawa natin at baka hindi mababasa. Pero based naman po sa stress test po namin, may mga talagang madilim na tint na sinubukan namin at nabasa naman po. Kailan? At Go ahead, sir. Go ahead po.
Yun po. Yun po yung Sorry. Yun po yung gusto ko sabihin. Kailan po yung actual na implementasyon nito? Yung actual na halimbawa pupunta na ako doon sa toll, magpapapalit ako ng isang RFID na gusto kong gamitin all throughout. Kailan ako pwedeng pumunta doon para gawin 'yan? Actually, it started yesterday already, Okay. Ma'am Weng. Simula na po talaga. At ang alam po namin, may mga iba na po tayong kababayan at motorista na talagang tinangkilik na rin itong One RFID. So kahit saan magpunta ako ng NLEX, SLEX, pwede kong gawin ito. Hindi ako tatanggihan na kahit saang tollway dyan. Opo. Ito lang po, may isa lang pong kondisyon kung paano nyo magagamit ang One RFID. Hindi po ito pwede sa may mga negative balances po. Kailan naman po kailan natin ayusin naman po yun. So bawal po siya sa mga manunuba. Opo. Kawawa naman yung mga toll concessionaires po natin. Kawawa naman. Ito lang, Secretary. Halimbawa, kung ako ay bagong magpapakabit po ng RFID, so pagka nagpakabit po ako, One RFID system na po yan. Yan na po ikakabit sa akin. Opo. Kasi baka may option pa rin na, hindi, gusto ko mahirapan ang buhay ko, magpapakabit ako sa SLEX, magpapakabit din ako sa NLEX. Pero ngayon, hindi mo na option yung isa na lang talaga. Pwede din po. Parang bumili ako ng bagong sasakyan. Gusto kong dalawang aking RFID kasi gusto ko nakikita o mini-maintain dalawang accounts. Nasa inyo po yan. Pero sabi ko, hinikayat ko sila. May option naman na One RFID, but hindi mo na lang subukan. You're just going to study, maintain, and review one account at the end of the day. Kasi minsan naguguluhan po tayo Parang ako po, minsan babiyaya ako papuntang norte, taga-norte po ako. Naluloadan ko yung NLEX, pero kapag nag-tiplex na ako, minsan nakakalimutan ko walang load. Magpa-load, tama naman yun. So, mas maganda isa na lang. Ito lang ang tanong, Secretary, kasi nung una, na matagal tayong nakadalawang RFID, hindi ba, Joel? Noon pa lang, marami ng mga toll ang hindi gumagana ang RFID system Kailangan mo pa rin kailangan maghintay ng cashier. Kung walang cashier doon, hihintay mo talaga kasi ayaw tumaas ng bar. Dahil hindi binabasa yung RFID mo. Ang tanong, kahit ba yan ay 2 or isang RFID, gagana ba lahat ng toll? Yung inyong RFID system sa mga toll. Hindi yung ilalabas mo pa yung card mo kasi hindi binasa ang iyong card, ang iyong RFID. Tama po, Ma'am Weng, no? Ngayon po, tama. Kaya nga sobrang tagal po nito, 8 years po to. Kasi ganyan po nangyayari. Magkaibang system, magkaibang accounts yung dalawang toll concessionaires natin. Now, ngayon po nilunsad natin itong One RFID. Not only they upgraded their systems, itong ating mga toll concessionaires, na rin po, kumbaga merong interoperability na rin ang kanilang sistema. So, yun po ang magandang nangyari dito. Pangalawa po, may mga talagang instances na hindi nababasa ng mga sensors. Tama po yun. Kasama po yan sa mga pag-upgrade natin. Otherwise, papalpak po itong One RFID natin. At yun nga po, kung ulitin ko, ang talagang main sa datos po namin, talagang malaking rason, yun yung parang luma or hindi na lumang stickers or hindi talaga akma yung pagkalagay ng stickers. So yun po yung nakakadagdag at na rason kung bakit minsan hindi umaakyat yung barriers. Pero ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Weng, in the event na may mga ganong pangyayari at nakikita na natin mahaba na ang pila, pinapa-barrier up na natin para dire-diretso lang yung daloy ng traffic. Paano yung singil doon, Secretary? Nagcha-charge naman po kasi kaya po minsan naiisip nila at ng ating mga kababayan na ba't nabawasan ako? So if they ask the toll concessionaires, ipapakita naman po, nabawasan kayo kasi po nung nag-barrier up kami, patuloy lang po yung ngayon parang nag-negative charge o ngayon sila na-charge dun sa supposed na biyahe po nila. Ang problema lang dyan, Secretary, pati po yung walang load, makakapasok. Paano ba yun? Yun po yung problema. Kaya nga po yun yung pinag-aaralan po namin ngayon for the barrier up. Kasi as of now po, meron tayong cash lane, hindi ho ba? Ngayon, the only way for the barrier up to be successful, para at least maprotektahan din natin ating mga toll concessionaires, is dapat lahat na po naka-RFID. Yun. Diba po? Pero halimbawa itong sitwasyon, di ba, Joel? Nag-maintain ka ng dalawa. Hindi mo kinuha yung option na isa na lang ang RFID mo. Auto sweep at saka yung isa ay Easy Trip. Dalawa dapat pareho may load. Pero yung isa, hindi mo na-loadan. Dalawa yung mini-maintain mo, yung isa hindi mo niloadan. Dumaan ka sa hindi ang may load mo, hindi yun ang RFID na para doon. Tatanggapin po ba yun?
Hindi po. Hindi. Kasi you maintain your separate accounts po. At hindi registered sa one RFID. Dapat Tama po. magparehistro ka no? Kaya nga magparehistro po tayo. Okay. Kaya yun yung sinasabi nila, opt-in. So, So ako, option ko to, dalawa yung RFID ko, pero gusto kong gawing isa. Pupunta lang ako sa, sa kahit na anong station kasi baka ako, alimbawa, gusto kong i-maintain yung easy trip ko, Weng. Pero doon ako nagpunta sa auto-sweep. Baka sabihin naman sa akin ng auto-sweep, ay doon kayo magpatanggal. Huwag kayo dito. Paano ba yun, Secretary? Pwede ba yun? Ngayon po is hindi po pwede. Kapag easy trip po yung napili nyo, mas maganda pumunta kayo sa easy trip. Opo. Kasi nga po, doon kayo magre-register po, no? So magre-register kayo doon kasi po ang kaimportante the significance of having it registered doon sa toll RFID na pinili nyo. Kasi po, once na naka-register na po kayo doon, pati yung balance nyo sa auto-sweep, babalik po sa easy trip na pinili nyo. At saka yung maintaining kasi po ng balance ng dalawa. Meron po kasi silang, kumbaga meron silang accounting po, yung dalawang concessionaires natin. Otherwise, magkakaproblema po yan. Okay, isa na lang, pahabol namin sa inyo, Secretary. Yung pag-review doon sa mga gusaling itinayo po ng SunWest. Doon sa mga LTO outlets natin, malaking pera po yun. Magkano ba yun? Mga 2 billion. Halos 2 billion. Binayaran na po ng buo pero hindi napapakinabangan niyo po yung building. Anong plano doon, Secretary? Ano ba nangyari doon, Secretary? Tama po. At yan po naman ay kinausap ako ni ASEC Marcos Lacanilaw na ito nga daw may mga gusali na underutilized. So sabi niya, gusto niya talagang ipasuri and everything. Sabi ko, ang usapan kasi po namin ni ASEC Marcos Lacanilaw when he assumed office is wakasan talaga ang mga corruption. No, kahit yun yung talagang marching order po natin sa kanya. At sabi ko, I'm going to support him kung ano man yung mga sa tingin niya may bahid ng corruption. Ang pakiusap mo lang, dumaan sa proseso at gawin talaga yung investigasyon. Napakahirap kasi magbintang. So yan po, nilapit niya na may mga SunWest daw na mga proyekto, baka pwede niya daw ipasuri. Sabi ko naman, sige, ipasuri po natin. Kausapin niyo yung COA at kung anong nararapat at dapat gawin natin para malaman natin yung buong kwento. Okay, pero hindi naman po i-hold yung paggamit ng mga nagawa ng SunWest. Ngayon po, underutilized. So, ibig sabihin, hindi nagagamit. So, yun po yung pagkakaintindi. May mga gamit siya, pero hindi in full utilization. So, paano po ang gagawin doon ngayon ng DOTR Secretary para ma-fully utilized yung naging project na yan? Kailangan po balikan ni ASEC Marcos at ng DOTR kung ano ba talaga yung programang yan, para saan. Is that per phase? Ano yung mga next na gagawin? Anong dapat gawin? Kailangan ba may connectivity yan sa MMDA, sa Highway Patrol? Yes, kasi yan yung pagkakaintindi ko po noon nung ako po yung nag-executive director sa LTO. May mga proseso at may mga kailangan gawin to fully utilize and optimize that building or yung programang yun. So yun po yung kailangan niyang aralin kung kayang gawin ngayon o hindi, kahit na ganyan ang programa, hindi magagawa. So dapat tignan niya po. So ano to, under investigation si Attorney Mendoza rito? Dahil binayaran niya ng buo tapos underutilized yung yung building. Hindi ko po masasabing under investigation po, Kuya Joel. Kasi po ang tinitingnan pa lang, I think, is the procurement of that building, the funder of that building, no? So, yan po, aminin ko po, that is, I think, 2018. At ako po noon, nasa DOTR na po, noong nangyaring yung na-procure yan. Past administration po yan, ang pagkakaalala ko po. So, tignan nila yung proseso po ng procurement. Tingnan nila kapag merong overpayment. Kasi naman po lahat yan, unang nakikita sa dokumento ng COA. Yan ba may AOM? Yan ba may notice of suspension? Yan ba may notice of disallowance? Kasi kada procurement po natin o kada bayad ng billing, obligado po ang lahat ng ahensya, implementing agency, to submit all documents to COA. Sila po yung unang, sabi natin, unang pulis sa pag-aaral ng ganitong mga sitwasyon. So I think yun po yung pinakamagandang pamamaraan at na gawin muna, makipagpulong sa COA at tignan nila, suriin nila. Para at least we are fair to everyone. Alright. Okay. Preparasyon para sa UNDAS. Sa UNDAS. Naka-red alert na ba kayo? Opo, nagsimula na po tayo mag-ikot, Ma'am Weng. Last Saturday, sabi nga namin, mas magandang mas maaga para hindi kami makaabala.
makantala sa mga bumabiyahe. So umikot po tayo sa mga terminal dito sa Cubao. May mga nakita po tayo talaga na hindi sumusunod sa tamang terminal at tinignan bus kasi po alam po ba ma'am na dapat ang bus baka pag sumakay ka pala yan talaga at dapat hindi expired. Yung mga malilit na bagay, pati yung breaking the glass. So madami kami nakausap na mga terminal operators na kailangan nilang gawin yun. Sa mga susunod na araw naman po, ako po ay mag-inspect din sa mga pantalan sa ating paliparan at nakausap na rin po natin ang ating mga concessionaires dito sa expressways. Pero ang kabilin-bilinan po ng ating Pangulo pagdating dito sa Undas at sa ganitong mahabang bakasyon is to make sure that our commuters, our passengers are not only secured, pero maginhawa ang kanilang pagbabiyahe, ibig sabihin maganda yung pasilidad at ligtas po sila. So we're deploying po our enforcers, mga Coast Guard, mga K9 para masigurado naman po na ligtas ang ating mga kababayan at na gustong bumiyahe nitong Undas. Alright, Secretary Banoy, salamat. Sir, thank you. Thank you. Good morning. Magandang umaga thank you po, Kuya Joel. Thank you po, Ma'am Mayeng. Salamat po. Acting Secretary Giovanni Lopez, DOTR, mga kapuso. Taxi sa Tanong dito, pag may utak. Hilingan, walang Pinoy.